We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, can feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels Sing right. happy birthday to you, and may all your dreams come true. We sing happy birthday. Noong May 1, 1969, sa lugar ng Pandacan, Cavite, sa isang dying inn, ay ipinanganak ni Aquila kasama ang kanyang asawa na sina Sansino Sr., ang kanilang anak na lalaki. Pinangalanan nila itong na Sansino Jerusalem Jr. Sa kanyang paglaki, habang siya ay nasa elementarya, tulad ng mga pangkaraniwang batang lalaki, ay nahilig din siya sa paglalaro ng basketball. Kasama niya sa paglalaro ang kanyang mga kamag-aral at mga kaibigan. Ngunit sa isang di inaasahang pangyayari ay nasunog ang kanilang tahanan sa Cavite. Kaya't napagpasyahan nila na umuwi ng Cebu at doon niya na ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nung siya ay nasa sekundarya, napabilang siya sa grupo ng mga mananayaw na binubuo ng 4 na lalaki at nananalo sila sa mga patimpalat. Nagkasakit ang kanyang tatay na nagdulot ng kanyang pagtigil sa pag-aaral. Napagdesisyonan niya na magtrabaho bilang isang muroami sa Palawan. Sa trabaho niyang ito ay nakaranas siya ng napakaraming hirap tulad ng lamig at pagod. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang siya ay sumisisid, ay hinapon siya ng isang pating. Dahil sa hirap at pagod ng pagiging isang muroami, ay napagdesisyonan niya ng huminto dito at bumalik sa Cebu. Doon ay nagtinda siya ng daing. Upang magkaroon ng karagdagang kita, ay namasukan din siya bilang isang konduktor ng bus sa Abines.
araw habang sila ay nasa biyahe at siya ay nagtatrabaho, isang pasahero ang kanyang pilit na sinisingil na sinasabing siya ay nagbayad na at nagdulot ito ng kanyang pagkagalit. Hindi niya napigilan ang bugso ng kanyang damdamin kaya sinuntok niya ang pasahero. Dahil sa pangyayaring ito ay nakulong siya. Upang makalabas ng bilangguan, ay pinyansahan siya ng may-ari ng nasabing bus. Bumalik siya sa Maynila sa dagat-dagatan na botas at tumira sa tito niya. Upang makakain ay nanilbihan siya dito bilang tagalinis. Nagtrabaho din siya sa Tapero Metal Sign sa Blooming Tree. Dahil sa kanyang pagkita ng pera, ay nalulung siya sa mga bisyo tulad ng pag-inom at paninigarilyo, kasama ang kanyang mga kaibigan. Isa pa sa kanyang mga naging bisyo ay ang kanyang pagkahilig sa pagpunta sa mga diskuhan. Sa kanyang pagtatrabaho sa Tapero Metal Sign ay una niyang naranasan ang pagsama sa mga Bible study. Lagi niyang kasama sa mga gawaing ito si Sister Josie Latina. Nagbigay daan ang pag-anyaya ni Pastor Odax upang matanggap niya ang Panginoon sa Caloocan Bible Community. Sa kanyang pagiging aktibong kabataan sa mga gawain ng simbahan, ay nagsimula at sumibol ang kanilang pag-iibigan ni Charity Cadiz na isa ding aktibong kabataang miyembro ng KBC. Sila ay nagkaroon ng isang magandang relasyon na nauwi sa kasalan noong May 12, 1997. Makalipas ang 3 taon ay isinilang ang kanilang unang anak na lalaki na pinangalanang Carlos Rashid. Paglipas ng 7 taon ay isinilang naman ang kanilang anak na babae na pinangalanang Sarah Janine.
Maraming pagkakataon na nagpalipat-lipat sila ng kanilang tirahan. Una ay sa Blooming Trees at lumipat sila sa Bulacan. At pagkatapos noon ay nanirahan din sila sa Rotonda at sumunod ay sa simbahan ng CBC. At pagkatapos ay sa 4th Avenue. At ngayon sila ay nasa Bagong Baryo. Sa kasalukuyan, siya at ang kanyang buong pamilya ay patuloy na nagpapagamit sa mga gawain ng simbahan para sa Diyos. Siya ang tumatayong senior pastor ng CBC sa kasalukuyan. Ngayong May 1, 2030, sa araw na ito, ay dalangin namin na patuloy kang magpagamit at pagpalain ng Panginoon. Maligayang kaarawan!